Ang pambungad na eksena ay nagtatampok sa isang scientist na nasa gitna ng kanyang eksperimento, naglagay siya ng kakaibang bagay sa kanyang katawan pagkatapos ay sumailalim siya sa biglaang pagbabago ng kanyang mga mata at ito ay naging asul. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang binatang deliveryman na nagngangalang June na nagtatrabaho sa kanyang panggabing trabaho. Habang nagmamaneho sa kalsada ng Xinyi City ay narinig niya ang balita ng isang dating archer na nagngangalang Yang Xiaochuan na misteryosong nawala. Ito na pala ang ikalimang nakakagulat na pagkawala ng mga tao sa loob ng buwan na yun sa lungsod. Sa oras na yun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyuhin na si Zhang na binabati siya ng maligayang kaarawan. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa isang maliit na cake na iniwan niya sa labas ng pintuan ng kanyang apartment. Hindi nagtagal ay nadatna ni June ang isang tumaob na truck sa gitna ng highway, mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at naglakad upang suriin kung may nakaligtas. Sa likod ng truck ay napansin niya ang isang walang malay na lalaki na ang mga ugat ay nagiging itim. Lumapit si June sa lalaki para tumulong ngunit ang parehong hindi kilalang bagay mula sa naunang eksena ay lumipat sa kanyang katawan na naging dahilan upang sumailalim siya sa isang biglaang pagbabago. Di nagtagal ay isang armadong puwersa mula sa isang lihim na organisasyon ng pananaliksik na tinatawag na Sanyulian ang nagpakita sa pinangyarihan. Ang gang ay pinamumunuan ng isang babaeng kapitan at sila ay nagpatuloy upang huliin ang nagbabago ng anyo na si June. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay naging isa siyang higanteng taong lobo at nagsimulang umatake sa kanila. Ang gang ay pinaputukan ng nilalang ngunit ang mga normal na bala ay tila walang epekto sa kanya. Matapos mapabagsak ang lahat ng miyembro ng gang, silang June na naging lobo ay sinugod ang kapitan. Sa tamang oras ay nakapagkarga ang kapitan ng pampigil na bala at pinaputukan siya. Mukhang may epekto ito sa halimaw ngunit hindi pa rin ito sapat para mahuli siya dahilan para makatakas siya papunta sa dagat. Kinaumagahan ay umahon si June sa dagat at bumalik sa kanyang bahay sa isang mahinang estado. Pagdating niya ay nagsimula siyang kumain na para bang ilang araw na hindi nakakain. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakaramdam siya ng pagkahilo na nag-udyok sa kanya na magsuka. Tiningnan din niya ang sarili sa salamin at laking gulat niya nang makita ang refleksyon ng isang taong lobo. Sa pagtatangka na mawala ang init sa kanyang katawan ay humiga siya sa bathtub at natulog sandali. Sa kanyang paggising ay napansin niya ang ilang pagbabago sa kanyang sarili dahil ang kanyang kakayahan sa pakikinig ay tila napabuti ng husto dahil naririnig niya ang mga balita sa TV na nasa isang malayong bahay. Nang maglaon sa araw na yun, napagalitan si June sa trabaho dahil sa pag-abandona sa delivery truck sa gitna ng highway. Sa sandaling yun, ang kanyang boss ay naghagis ng lata patungo sa kanya ngunit agad niya itong nasangga na may mahusay na bilis at lakas na pati ang pader ay nawasak. Dahil hindi na niya gustong gumawa pa ng mga eksena, lumayo na lang siya sa lugar ng trabaho. Kasunod nito habang naglalakad sa kalye, napansin ni June ang isang batang babae na tumatawid sa kalsada. Muntik na itong mabundol ng isang mabilis na truck, ngunit ginamit niya ang kanyang bagong nalaman na kakayahan upang iligtas ang bata. Sa sandaling yun ay napansin niya ang isang bagay na nasa damit ng batang babae, na naging dahilan upang maalala niya ang isang insidente noong bata pa siya. Lumilitaw na siya ay binubuli ng isang grupo ng mga bata nang ang kanyang babaeng kaibigan na si Yu ay namagitan at pinaalis sila. Bilang resulta ng alaala na ito ay nagpasya siyang bisitahin si Yu na ngayon ay isa ng bihasang boksingero. Pagdating sa boxing arena ay nakita niya si Yu sa gitna ng isang laban. Pinapatunayan ni Yu na isa siyang mahusay at malakas na boksingero dahil makikita ito kung paano niya madaling natalo ang kanyang kalaban. Ngunit habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, inatake siya ng bigong kalaban mula sa likuran. Nang malapit na siyang mahulog mula sa ring, nasalo siya ni June sa kanyang mga bisig. Nang makita ang kanyang ginawang pagtulong, ang anak ng may-ari ng boxing gym na si Neneng ay hinamon siya sa isang tunggalian sa boxing na sinang-ayunan naman niya. Gayunpaman, si June bilang isang walang karanasan ay mabilis na natalo. Samantala, ang kapitan at ang kanyang hepe na si Xiao ay patuloy na binabantayan si June mula sa kanyang monitor. Sa kanilang pag-uusap ay malalaman natin na ang scientist na ipinakita sa simula ng pelikula ay walang iba kundi ang ama ni June. Inutusan ni Xiao ang kapitan na hulihin si June dahil siya ang huli nilang tsansa para sa kanilang matagumpay na eksperimento. Sa sumunod na eksena ay nagkamalay si June at napadpad siya sa bahay ni Yu. Nang makita niya ang kanyang kaibigan ay napansin niyang may benda sa pisngi nito na may marka ng Sanyulian. Sa kanilang pag-uusap ay ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng kanyang kapatid na misteryosong nawala sa loob ng ilang araw. Nang tingnan niya ang larawan ay naalala niya na ito ang parehong lalaki na nakita niya sa likod ng tumaob na truck noong gabi.
Dahil dito ay napagtanto nila na nasa kustodiya na ng San Julian ang kanyang kapatid, ngunit bago sila makabuo ng plano upang sagipin ito ay naramdaman ni June ang pagdating ng mga miyembro ng San Julian sa labas ng bahay. Dahil dito ay mabilis na tumakas ang dalawa sa likod ng pinto, nagtago sila sa ilalim ng kotse ng mga salarin at naglagay ng tracking device sa ilalim ng kanilang sasakyan. Pagkaalis ng gang ay nagtataka si Yo kung bakit nila sila hinahabol. Bilang tugon ay sinabi sa kanya ni June na siya ang hinahabol nila dahil gusto nilang makuha ang hindi pamilyar na aparato na kasalukuyang nasa loob ng kanyang katawan. Iniisip din niya na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang ama kaya nagpasya siya na makipagkita kay Uncle Zhang na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Kasunod nito ay tumungo siya sa isang medikal na institusyon kung saan nagtatrabaho si Uncle Zhang bilang isang biochemist. Pagdating niya doon ay napansin niya ang mga taong tumatakbo palabas ng gusali dahil sa sunog sa laboratorio sa biochemistry. Dahil nag-aalala tungkol sa kapakanan ng kanyang tiyuhin, si June ay nagmamadaling pumunta sa lab at nakita ang matanda na walang malay sa kanyang mesa. Nagmamadali siyang tinulungan ito palabas ng laboratorio, dahilan kaya matagumpay niyang napigilan ang anumang pinsala. Nang magkamalay ang kanyang tiyuhin ay tinanong niya ito tungkol sa San Julian, ngunit ang huli ay nagkunwari na walang alam tungkol dito. Maya-maya ay naglalakad na siya pauwi nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Naghintay siya ng tamang sandali at nahuli niya ang humahabol na lumalabas na si Neneng. Dinala niya ang lalaki sa lugar ni Yu para isagawa ang karagdagang interogasyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Neneng ang kanyang sarili bilang isang hacker na gustong kumuha ng higit pang impormasyon tungkol sa San Julian. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mahiwagang organisasyong ito. Lumalabas na ang San Julian ay nagpapatakbo ng isang offshore na negosyo ng langis pati na rin ang pakikipagkalakalan sa mga high-risk na ilegal na kemikal na armas sa ilang organisasyong militar sa ibang bansa. Ibinunyag din niya na ang ama ni June at ang kanyang tiyuhin na si Zhang ay dating nagtatrabaho para sa parehong organisasyon na nakatuon sa genetic cross device na pananaliksik. Ayon kay Neneng ang lahat ng mga tao ay inaalok ng pagkakataon na maglaro ng isang laro bago sila mawala. Nang marinig ito ay kinumpirma ni Yu na natanggap din ng kanyang kapatid ang parehong alok. Kinabukasan ay nag-iisa si Yu sa dalampasigan kung saan nilapitan siya ni June, ipinagtapat niya sa kanya kung paano nagsumikap ang kanyang kapatid na bayaran ang kanyang mga bayarin sa boxing. Naniniwala rin siya na pumayag siya sa alok ng San Julian para sa pera, bilang tugon ay inaliw siya ni June at tiniyak sa kanya na ibabalik niya ang kanyang kapatid. Maya-maya sa gabing yun, ang magkaibigan ay naglalakad pa uwi nang harangin sila ni Xiao at ng kanyang mga alipores. Hiniling nila kay Lang Jun na sumama sa kanila dahil kung hindi ay babarilin nila si Yu. Dahil iniisip ang kaligtasan ng kanyang kaibigan ay pumayag na siyang sumama sa kanila. Gayunpaman ay hindi madaling sumuko si Yu kaya sinimulan niyang habulin ang kanilang mga sasakyan, nag-shortcut siya at naabutan niya ang isang sasakyan na sakay si Jun. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang husay sa boxing upang labanan ang mga bantay bago umalis kasama ng kanyang kaibigan, kasunod nito ay nagmaneho ang dalawa papunta sa lab ni Uncle Zhang at naghanap ng mga kasagutan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay inamin na ni Tio Zhang na siya at ang ama ni June ay dating nagtatrabaho sa San Julian. Idinetalye niya ang kanilang genetic research na nagpapaliwanag kung paano nila kinuha ang mga gene na katugma ng tao mula sa mga ligaw na lobo upang lumikha ng isang espesyal na sangkap na pinangalanang palasay. Maaaring baguhin ng sangkap na ito ang mga gene ng tao at pagalingin ang anumang uri ng sakit, ngunit nang pumanaw ang ina ni June ay nanlumo ang kanyang ama kaya't ayaw na niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa kabila nito ay pinilit siya ng San Julian at ikinulong pa siya sa loob ng laboratorio para magtrabaho. Isang nakamamatay na araw, nasunog ang lab na nagresulta sa kanyang malagim na pagkamatay. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay June at nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit sinubukan ni Uncle Zhang na pigilan siya na iginiit na ang San Julian ay masyadong makapangyarihan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang biglang pumasok ang San Julian gang na agad na binaril si Tio Zhang. Puno ng galit na nagbagong anyo si June bilang isang itim na werewolf at nakipag-away sa mga alipores, sa gitna ng kaguluhang ito ay binaril siya ng kapitan ng isang inhibitor, na nagpabalik sa kanya sa normal na estado. Bago nila siya makuha ay itinulak siya ni Yu sa labas ng bintana at nagsimulang labanan ang mga mananalakay kaya nakakuha siya ng panahon upang tumakas, sa sandaling yun ay dumating si Neneng at binuhat si June upang tumakas. Nang gabing yun ay mag-isang nakaupo si June sa dalampasigan, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, tinitingnan din niya ang locket na binigay sa kanya ng kanyang ama na naglalaman ng larawan nila ng kanyang ama. Nang maglaon nang ipakita ni June ang kanyang locket kay Neneng,
nalaman niyang nagsisilbi itong susi sa isang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasagawa ng masusing pananaliksik, ipinakita ni Neneng na ang simbolo sa locket ay isang mapa na humahantong sa isang lihim na lokasyon. Dahil dito ay nagtungo ang dalawa sa tinukoy na lokasyon na ibinunyag na isang abandonadong apartment. Pagbaba nila sa basement nito ay nakatagpo sila ng maraming palatandaan ng mga halimaw. Habang ginagalugad ang lugar ay natuklasan ni June ang isang nakalock na suitcase na nakatago sa loob ng isang aparador. Ginamit niya ang kanyang locket bilang susi para buksan ito at sa loob ay may nakitang tape recorder. Nang e-play ito ay narinig niya ang kanyang ama na nagsasalaysay ng paglikha ng kanyang espesyal na gamot na inilaan upang iligtas ang kanyang may sakit na ina. Una sa lahat ay sinimulan niya ang eksperimento sa kanyang sarili at nakaranas ng maraming epekto. Bilang resulta ay sinimulan niyang ayusin ito, ngunit ang kanyang asawa ay pumanaw dahil sa kanyang karamdaman bago niya pa ito magawa ng perpekto. Kasunod nito ay kinuha ng sanyulian ang gamot mula sa kanya at sinimulan nitong gamitin bilang isang nakamamatay na sandata na nagdulot ng maraming pagkamatay. Sinubukan niya ang lahat para wakasan ang mga ilegal na gawain ng kumpanya ngunit nabigo siya kaya naman hinihimok niya si June na ituloy ang kanyang hindi natapos na misyon. Sa kabilang banda, si Xiao at ang kanyang koponan ay nag-iimbestiga sa lab ni Uncle Zhang at doon ay nakita ang parehong espesyal na gamot na nilikha ng ama ni June. Habang tinitingnan nito, si Xiao ay biglang inatake at pinatay ng hindi nakikitang salarin. Sa sumunod na eksena ay natukoy ni June at Neneng ang punong tanggapan ng sanyulian na matatagpuan sa isang shipyard. Nahak ni Neneng ang mapa ng buong lugar at natuklasan ang isang lihim na daanan ng air duct. Samantala, sa loob ng punong tanggapan ay nakakulong si Yu sa loob ng isang selda. Habang nasa loob ay naririnig niya ang boses ng kanyang kapatid mula sa kabilang selda. Nagmamadali siyang sumilip sa isang maliit na salamin at napansin ng kanyang kapatid na mahina ang kalagayan. Sinabi niya sa kanya na manatiling malakas at tinitiyak niya na darating si June upang iligtas sila. Makalipas ang ilang sandali, gumapang sina June at Neneng sa air duct at pumasok sa loob ng punong tanggapan. Sa sandaling tumalon sila mula sa duct ay tinambangan sila ng isang grupo ng mga bantay gayunpaman. Hindi sila makalaban kay June na mahirap talunin dahil ginagamit niya ang kapangyarihan ng werewolf para talunin ang lahat ng mga bantay. Kasunod nito, si June ay nagpatuloy sa paghahanap kay Yu habang si Neneng ay nang-alap ng mga kinakailangang ebidensya upang ilantad ang mga ilegal na aktibidad ng sanyulian. Hindi nagtagal ay narating ni June ang selda ni Yu, ngunit wala siyang susi para mabuksan ang pinto. Habang naghahanap ay nilapitan siya ni Uncle Zhang na nakakagulat na buhay. Sinabi nito na ginamit niya ang palasay at nabuhay muli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nag-play ang isang video sa isang monitor na nagpapakita ng alitan sa pagitan ni Uncle Zhang at ng ama ni June noong nakaraan. Naging maliwanag na ngayon na nilayo ni Uncle Zhang na makipagtulungan sa mga miyembro ng kumpanya upang lumikha ng mga kemikal na armas, habang ang ama ni June ay sumalungat naman sa planong ito. Sa sobrang galit ay ikinulong ni Uncle Zhang ang ama ni June sa loob ng lab at nilamon ng apoy. Ang pahayag na ito ay nagpaunawa kay June na si Uncle Zhang ang may pakana sa likod ng lahat ng ito. Ngayon na sa wakas ay nalantad na ang tunay na kulay ni Uncle Zhang kaya binago niya ang kanyang sarili bilang isang higanteng lobo upang salakayin siya at si June ay sumunod din sa pagbabagong anyo. Pagkatapos nito, ang dalawang werewolf ay nagkaroon ng isang mabangis na one-on-one na labanan kung saan si Uncle Zhang ay nagpakita ng higit na lakas. Habang naglalaban sila ay dumating si Neneng sa selda ni Yu dala ang susi at pinakawalan siya pati na rin ang kanyang kapatid. Pagkatapos magbahagi ng emosyonal na yakap sa kanyang kapatid, inutusan sila ni Yu na tumakas dahil tutulungan niya pa si June. Kasunod nito ay buong tapang niyang tinalunan si Uncle Zhang at tinalian ng makapal na lubid ang leeg nito. Ginamit ni June ang pagkakataong ito para hilahin ang lubid at ibitin siya sa hangin. Pagkatapos ay kinuha ni Yu ang isang cable ng kuryente at kinuryente ang kontrabida na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa huling eksena, makikita natin si June na nagbabasa ng librong pinamagatang The War of Werewolf. Samantala, isang ulat ng balita ang nag-aanunsyo na ang lahat ng nawawalang individual ay nailigtas, at ang mga ipinagbabawal na gawain ng sanyulian sa wakas ay nalantad na sa publiko. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!